Amen. Sa pong palakpakan ng Panginoon. Amen. Mabuhay si Yahweh. Amen. Samahan niyo sa ating pong pagkausap sa mga sarili natin at pangako natin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ulit. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen! Amen! Manalangin po tayo. Ama namin, sa pagtitipon na ito, nandito kami dahil sa iyo. Kung wala ka dito, baliwala ang lahat ng ito. Lahat ng awit, lahat ng tugtog, lahat ng aming pong sasabihin at gagawin, baliwala. Kaya hinihiling namin po, Panginoon, kahabagan niyo po nawa kami. Ang presensya niyo po nawa, Panginoon, ang manguna at maranasan namin ngayong umaga. Sa pagbubuklat namin, Panginoon, ang inyong salita, maging buhay nawa ito. Maging makapangyarihan nawa ito. Hipuin niyo po ang mga espiritu namin, Lord God. Mangusap kayo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi po ang salita ng tao ang marinig namin, kundi ang salita mo sa aming mga puso. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Mari na po tayong makaupo. Praise God! Sa mga panahon po na ito ay napakaraming pinagkakaabalahan at pinag-uubusan ng oras ng mga tao. Ang daming kalaban ngayong taon na ito. Nitong panahon na ito, hindi lamang po ngayong taon na ito. Lalo na po nung nagkaroon ng internet. Siguro ho kapag chinek ninyo kung gaano karaming oras ang nauubos ninyo sa internet, you will be surprised. Hindi mo alam, scroll ka lang na scroll. Hindi mo alam, nakadalawang oras ka na sa Facebook. No, hindi mo alam, andar yung daliri mo, naubos ng oras mo sa online gaming. No, naubos ng oras mo sa online shopping. Kung ano po mga hinahanap natin at pinagkakaubusan po natin ng oras. At meron ng mga tao, alam niyo kung saan nauubos ang oras? Overthinking, daydreaming. Ano, ang dami yung natin pinag-uubusan ng oras. Pero ang dapat natin pag-ubusan ng oras ay walang iba kundi ang hanapin at kilalanin pa natin ang Diyos. Yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umaga, how to seek God. Paano po ba natin hahanapin at makikilala pa ang Panginoon? Mula po sa Isaiah chapter 55 verses 6 to 9, ganito po ang sinasabi. Hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng isip ang taong liko. Sila ay dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, at ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Anong ang langit ay mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Lahat po ng itong pinag-aaralan natin, hindi ko alam kung gaano katagal na tayo na Christian. 5 years, 10 years, 2 decades, 3 decades, lahat po nitong pinag-aaralan natin ay mababaliwala kapag hindi po natin alam kung sino po ang ating hahanapin. According po sa binasa natin sa verse 55, chapter 55, verse 6, sino ang pinahanap? Basahin natin, ha? Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Sino po ang pinapahanap? Si Yahweh ang pinapahanap. Meron bang ibang pinapahanap? Wala na ibang pinapahanap. No, the word Yahweh, yan po ay lagi nating naririnig sa kanta, pag binabasa po natin, pero hindi po natin karaniwan na napapag-aralan. Dahil during preaching, katulad po nito, hindi po ito lecture type, hindi po ito classroom type. Kaya normally pinag-aaralan po natin mga bagay na ma-apply natin. No, pero palagi ko po, magandang mapag-aralan din po natin that Yahweh is a proper name. It is a brand name. It is a noun. Hindi po siya katulad ng iba pang names of God na narinig at napag-aralan po natin. Anong alam ninyo ng mga names of God according sa Bible? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Mikadesh, Jehovah Nisi, Jehovah Sidkenu, El Elyon, at kung ano pa ng mga pangalan ng Diyos. Di ba?
Yun po ang title niya. Pag nilagay mo sa dictionary, nilagay mo sa search mo sa Google, names of God. Yan po ang lalabas dyan. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, yan po ang mga lilitaw dyan. Pero listen to me, mga kapatid. Those are not really names of God. Bakit, pastor? Bakit mo sinasabi na hindi yun names of God? Because those are adjectives. Those are titles of God. Pag sinabi mong Jehovah El Shaddai, ano po ibig sabihin ng El Shaddai? Almighty. Pangalan ba Almighty? It is a description. Di ba? Jehovah Jireh. Ano yung Jireh? Provider. Pangalan ba yung provider? Hindi. Those are descriptions. Kaya lahat po ng tinatawag natin na names of God are not proper names of God. They are titles of God. Yes, Jehovah Jireh, si Yahweh din yun. By the way, para hindi ko tayo malito, when I say Yahweh and I say Jehovah, they are one and the same. Na magkaiba lang ho yun. Pagpapansinin ho ninyo, pag pinalit, vowels lang po yun eh. Pero Jehovah and Yahweh are one and the same. So pagka sinabi po natin na names of God, you are only referring to only one name of God. And there is only one name of God, which is Yahweh is the only proper name of God. The other names, whatever it may be, idikit ninyo, adjective po lahat yun. So, establish po muna natin yon. These are all adjectives and they only become meaningful when they are attached to Yahweh. Okay, kunyari, El Shaddai. Almighty. It means nothing at all unless i-attach mo kay Yahweh. Yahweh, El Shaddai. It becomes Yahweh Almighty. Pero kung Almighty lang, ano yun? Kapag pupunta po kami kina Ate Mercy sa may Batangas, meron doon. Sabi ni Ate Mercy, pag pupunta kayo sa bahay namin, may kanto doon. Ang pangalan may hardware doon. Almighty Hardware. No, pag pupunta kayo sa kanila, hanapin ninyong Almighty Hardware. Diyos ba yun? Walang kwenta po ang word na Almighty kung hindi mo ikakabit kay Yahweh. Naging powerful lang siya dahil Yahweh El Shaddai. Naging powerful lang iba mga yan, Yahweh Rapha, Yahweh Sidkenu, dahil ito ay nakakabit kay Yahweh. So Yahweh is the only, one and only proper name of God given in the Bible. At sabi po dito, find Yahweh. No, hanapin mo si Yahweh, the noun, the person, and not the adjective. Kunyari, ganito po, sino ang hinahanap mo? Kunyari, Yahweh, okay, yun na lang, Jehovah Jireh. Yahweh, the provider. No, Jehovah is Yahweh, Jireh or Yireh sa Hebrew is provider. Sino ang hinahanap mo? Si Yahweh o si Yireh? Nasusunod niyo po ako? Jehovah is the name, Jireh is the adjective. Jehovah, Jireh, Yahweh, provider. Sino Diyos mo? Si Yahweh, the person, or si provider? Ang pinapahanap po sa atin, hindi si provider. Ang hinahanap po natin, si Yahweh. Kasi pag nahanap mo si Yahweh, kabuntot si provider. Pero there is a possibility, pag nahanap mo si provider, hindi kasama si Yahweh. Nasusundan niyo po ako, pasensya na po, medyo technical po ng kaunti lang naman itong pinag-aaral natin. Pwede mong hanapin si provider. Oh, Jireh, gusto mo si Yireh. Pero wala naman si Yahweh. Bali wala si Yireh. So lahat po ng mga titles of God are important as titles and adjectives but not as nouns. So have a relationship with the person, not with the attribute or with the adjective of the person. Now, minsan nung ako po ay bata pa, sabagay, bata pa naman po ako ngayon, nung ako po ay bata-bata pa, alam niyo po, hindi niyo na itatanong, nagpastor po ako ng 21 years old pa lang ako. So, sino ba mga 21 dito? Pastor na po ako niyan, nung 21 years old ako. And, nung ako po ay na-assign sa isang church, sa ayaw at sa gusto ninyo, nakukuitan sila sa akin. Kasi 21 years old na pastor, di ba? Yun ang mga lola doon, lalapit po sa akin, ay, good afternoon, pastor, ang cute-cute ng pastor namin. Gagawin pa nila yung pisngi ko, para bang, pastor ba talaga turing niyo sa akin o laruan?
Kasi nga, batang pastor. So ang tawag po nila sa akin, Pastor Jonathan, ang batang pastor. Okay, hindi yung ang cute na pastor, ang batang pastor. Yun po yung tawag nila sa akin. Pwede niyo ho bang paghiwalayin yung dalawang yun? Pwede niyo ba sabihin na gusto ko si Pastor Jonathan, pero ayoko sa batang pastor? No, ayoko kay batang pastor. Pwede ba paghiwalayin yon? Hindi. Gusto ko si Pastor Jonathan, pero ayoko kay batang pastor. Hindi ho. Magkasama po yung dalawang yon. Na hindi niyo ho mapapaghiwalay yung pong dalawang yon. So, you have a relationship with the person, not with the attribute of the person. So siguro may magtatanong, pero pastor, itong verse na to, hanapin daw si Yahweh. Di ba pang Israel lang si Yahweh? Pang Israel lang ba si Yahweh? Yes or no? May ebidensya ba kayo? Ako meron. Psalm 47 verse 2. Ito po sinasabi. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. No, the Lord Most High, yung pong Lord dyan ay Yahweh. For Yahweh Most High is awesome, the great King over all Israel? Hindi. The great King over all the earth, sa buong mundo. At kung sa Israel man, si Yahweh, which is hindi, pero kung sa Israel lang si Yahweh, hindi ba tayo bahagi ng Israel? Ang mga Christian ba ay bahagi na rin ng Israel o hindi? Tahimik. Galatians 3:29, sagutin niyo po yung tanong na yan. No? Ang mga Christians ba ay bahagi ng Israel o hindi? Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako. Ang mga Christians po ba ay connected din sa Israel or hindi? According sa verse na ito. Definitely. Kung tayo daw po ay nakakabit kay Kristo, nakakabit din po tayo kay Abraham at lahat ng mga pangako sa Israel ay maaari din po natin na i-claim. Ang ganda, no? That's why we read the Old Testament. That's why nababasa po natin from the Bible, yung mga nababasa natin sa Bible, pwede mong i-apply sa sarili mo. Dahil ito ay pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Jose, kay David. Lahat po ng ito, konektado, meron pong kinalaman sa ating lahat ito. Because we are also a seed of Abraham. Kaya pong sabi sa binabasa natin, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo si Yahweh habang matatagpuan pa. Nung binabasa ko po ito, napatanong ako, ba't ko hahanapin? Nawawala ba? Nawawala ba si Yahweh? No, sabi, hanapin mo si Yahweh dahil habang siya'y matatagpuan pa. Actually po, hindi nawawala si Yahweh. Pero, sa mga panahon po na ito, lalo na po kung kayo ay nagbabasa ng social media nito nakaraang mga araw, may mga nagre-reject na kay Yahweh sa panahon ngayon. Dati nagre-reject lang kay Yahweh, the world. Sinasabi lang ng world dati, godliness, it's a joke. Sinasabi ng world. Dapat yung panahon, yung new generation, nire-reject si Yahweh. Sinasabi lang, godliness, unnecessary yan, hindi na kailangan yan. Kailangan mo lang science, matalino ka, everything. Nire-reject na si Yahweh. Pero ngayon po, dumarating na ang mga panahon na even some churches, even some pastors, nire-reject si Yahweh. Nakakalungkot. Kasi even what we call or what we term other religions or cults, if you will, even them, hindi nila nire-reject si Yahweh. Jehovah's Witnesses, hindi nila nire-reject si Yahweh. Seventh-day Adventists, hindi nila nire-reject si Yahweh. Iglesia ni Cristo, hindi nila nire-reject si Yahweh. Kahit anong religion, hindi nila nire-reject si Yahweh. At minsan, meron pa mga Christian religion, siya pa yung nagre-reject kay Yahweh. Maling-mali, maling-maling, maling-mali. Hindi ko pwede na ganun. Diba? Because the word, I don't know how can some people reject Yahweh. Because the name Yahweh itself was used 6,218 times in the Bible. Ulitin ko ha, 6,218 beses, 6,218 times used in the Bible. You can never miss it. It is overwhelming. Pag bale-balentongin mo lang ang Bible, you cannot escape Yahweh. Sa sobrang dami ng usage. Pastor, hindi ko naman nakita sa Bible yan ha. Tagal ko nagbabasa ng Bible, hindi ko naman masyado nakikita yung word na Yahweh doon. Di ba? Napansin niyo ba?
Kasi po, the word Lord in the Bible means Yahweh. I'll give you an example. Meron po akong picture dito. Okay? Psalm 23, kabisado nyo siguro to. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Alam natin itong verse na ito. Tingnan niyo po yung the Lord. So, sa verse 1, the Lord is my shepherd. Tingnan niyo yung word na Lord dyan. Capital or hindi? Ano ang capital? Yung L? Yung O capital? Yung R? Yung D? Ano, napansin niyo ba yung sinasabi ko? Bakit ang laki ng L? Bakit yung ORD capital din, pero maliit? Napansin niyo ba sa Bible niyo yan? Nasubukan niyo po, buksan niyo po yung mga Bible niyo, lalo na po yung mga Bible ng papel, kasi ngayon ang mga Bible ay digital na. Pero sa mga digital Bible, sa digital Bible ko rin po kinuha yan, bakit? Ano ba to? Anong klaseng spelling to? Anong klaseng rule ng alphabet ito? Bakit ang laki ng L, iba ang font? Iba ang size ng font ng L, tapos yung ORD, iba rin yung size, pero capital pareho. Pag nakakita po kayo ng ganyan sa Bible, ibig po sabihin yan, ang tunay na basa dyan, Yahweh is my shepherd. Yung pong L-O-R-D na malaki na capital, yan po ay indicator na sa Hebrew, sa original language na sinulat ang Bible, Yahweh ang nakasulat po doon. Kaya lang po, dahil po meron silang commandments, sa Ten Commandments na do not use the name of the Lord in vain. Kaya natakot po sila na gamitin yung word na Yahweh. Kaya ang ginagawa po nila, pinalitan po nila ng ganyan na indicator. No, so pag binilang niyo po yung ganyang karami, ako na yan Pag binilang niyo po yung ganyan kadami na word sa Bible, 6,218 times na ginamit po sa Bible yung word at yung proper name na yan na Yahweh. No, so yun hong mga nagre-reject sa pangalan ni Yahweh, very, very simple. Balik tayo sa Psalm 23, please. Yahweh is my shepherd, I shall not in want. Yun po mga nagre-reject sa pangalan ni Yahweh. Titingin ako sa camera. Yung mga nagre-reject sa pangalan ni Yahweh, wag na wag mo i-claim itong verse na to para sa'yo. Wala kang karapatan na sabihin mo that the Lord is your shepherd. Because Yahweh is your shepherd. Only Yahweh is your shepherd. Now, kung meron ka ibang Diyos, hindi mo pwede i-claim yung mga pangako ng Panginoon. That the Lord is good and His mercies endures forever. Yahweh din yun. Psalm 100 verse 5. No, for the Lord is good, for Yahweh is good and His mercies endure forever. Kinakanta po natin yan. Hindi mo pwedeng i-claim itong mga promises na to dahil ito po ay nagko-contain lahat ng pangalan ni Yahweh. At sa Bible po, ang dami-dami. Pag nakakita po kayo sa Bible ng mga pangalan, Elijah. Diba? Yung ending po nun, Yah. Elijah. Yung Eli is God, Yah is Yahweh. Elijah means Yahweh is God. Or God is Yahweh. Yun yung mga names ng Bible characters na ang ending ay Yah. Obadiah, Elijah, Nehemiah. Lahat po yun. Yung mga ending po na yan. Ano pa? Jeremiah, Josiah. Yung pong Yah sa dulo nun means Yahweh. At iba-iba lang po ang ibig nilang sabihin. No? Isaiah, Yahweh po yun. So pag hindi mo tinatanggap si Yahweh, burahin mo na lahat sa memory mo itong mga pangalan na ito. Dahil si Yahweh po lahat ito. Hindi pa, meron pa sa unahan. Jehoshaphat. Pastor, walang Yahweh dun Yung Jeho means Jehovah. Jehoshaphat. Ibig sabihin, Jehovah is my judge. Jehoshaphat. No, marami pa. Jehoshua. Ang dami po niyan. Jehonathan. Yehonathan. No, ano pa? Yehoel. Joel. Lahat po yan. Nag-end sa Yah o kaya nagsimula sa Yeho. Yahweh po ang ibig sabihin nun. At meron pong isang pangalan na nagsimula sa Yeho na sobrang importante. Yeshua. Yeshua is the Hebrew name of Jesus. Yeshua is the actually Aramaic name of Jesus. Hindi kasi Hebrew yung time nila nun Aramaic na. Nag-evolve na po yung Hebrew, naging Aramaic na. Yeshua is the Aramaic name of Jesus. And Yeshua means Yahweh is salvation.
Yahweh saves. Yun po ang ibig sabihin nun. So if you will not believe in Yahweh, do not believe in Jesus also. Dahil yung pangalan ni Jesus, Yahweh. Pastor, Israelita si Jesus, natural, ipapangalan sa kanya ng mga magulang niya. Pangalang Israelita, di ba? Hindi ho. Dahil hindi naman po mga magulang ni Jesus ang nagpangalan sa kanya ng Jesus. Sino nagpangalan sa kanya ng Jesus? Di ba? Dumating yung anghel kay Maria, binati niya si Maria, di ba? Manganganak ka, ay ikaw yung magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol at siya ipapangalanan mong Jesus. Hindi ho galing sa kanyang mga magulang ang pangalan na Jesus. Galing po ito sa Ama sa langit. At pinili ng Ama sa langit na ang pangalan niya, Yeshua. Yahweh saves. Yahweh is salvation. That's why, ang lakas po ng loob natin. Pag sinasabi natin, hanapin mo si Yahweh. Huwag ka na maghanap na ibang Diyos. Huwag ka na maghanap na ibang pangalan ng Diyos. Si Yahweh na lang ang hanapin mo. Dahil siguradong nandiyan siya. Nandiyan ang Panginoon. No? May mga nagre-reject kay Yahweh, pero hindi ko kailangan na kasama po tayo ron. Hanapin si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Dahil habang siya'y matatagpuan, darating ba yung panahon na hindi na siya matatagpuan? Yan ang sabi sa Bible eh. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Sagutin niyo nga po ako. Darating ba ang panahon na hindi siya matatagpuan? Sabi po sa Micah 3:4. In English po natin. Then you will cry to Yahweh, but He will not answer. Iiyak ka, tatangis ka, tatawag ka, magdadasal ka, but He will not answer you. He will hide His face from you at that time because you have done evil things. Hindi siya matatagpuan, hindi dahil wala siya sa mood. Hindi siya matatagpuan dahil suplado siya, hindi. Because you have done evil things. Mga kapatid, hanapin si Yahweh habang matatagpuan pa siya. Habang hindi pa niya tinatago ang kanyang muka. Habang hindi pa siya tumatalikod. Habang hindi pa dumarating ang kanyang katarungan. Because God is a just God. Di ba? Ang Panginoon po natin ay God of justice. Alam niyo po, maraming bansa nagkakagulo dahil mali ang justice system. Maraming bansa nagkakagulo kapag walang maayos na justice system. Yung mga magnanakaw, hindi napaparusahan, yung mga masasamang tao, nakakawala, magulo po kapag walang justice system. Buti na lang po, Yahweh is a God of justice. Kapag ang isang bansa ba, isang hukom, sabi ng hukom, okay, hinahatulan kita matapos ang overwhelming evidence at nakita ko without a shadow of a doubt that you are guilty, I now sentence you to death penalty. Masama ba yung hukom? Hindi. Because justice po yun. Ikaw yung ginawa mo ay hindi naman ganun kasama, therefore hinahatulan kita 10 taon pagkakabilanggo. Masama ba yung hukom? Hindi masama yung hukom. That is justice system at work. Kaya kapag ang Panginoon po ay nagpapataw ng kanyang justice, masama ba siya? No, minsan po na si Yahweh nakapagkamalan po na siya po ay unjust. Kasi meron daw siyang ginawa na mga bagay na ganito ginawa niya, may pinatay, merong pinarusahan, merong nagkasakit. At sinasabi po na masama itong Yahweh na to kasi may nagkakasakit dahil sa kanya. Jesus or Yahweh is a God of justice at pinapataw niya po ang kanyang justice. So habang hindi pa siya nagagalit, hanapin natin siya. Pastor, ano sabi mo? Habang hindi pa siya nagagalit din ba si Yahweh? Nagagalit ba si Yahweh? Oo, nagagalit din si Yahweh. Nakita na po natin yan sa buong Bible. At masama ba kung magalit si Yahweh? Anger, mga kapatid, listen. Anger is a part of a complete personality of a person. Hindi ko alam sino rito mga nag-aaral ng psychology. No, alam ko meron tayong mga graduate dito ng psychology, no, mga lakapasa sa board. No, alam ko meron tayo dyan. Sa psychology po, madali ho natin makikita na ang mga tao po, a complete person, lalo po nung nag-aral kami ng counseling, malalaman mo kung ang tao ay complete ang personality niya kapag meron siyang wide range of emotion. May mga tao po na laging galit, hindi complete ang personality nun.
May mga tao na laging masaya, hindi marunong magalit, hindi complete ang personality nun. No, meron tao hindi marunong magalit ng konti lang. O kaya, hindi siya marunong magalit ng marami, konti lang kung magalit siya, hindi rin complete ang personality nun. Ang tunay po na complete ang personality, wide range ang emotion niya. Kaya niyang maramdaman yung dapat niyang maramdaman. Tama siyang mag-respond appropriately sa emotion niya kapag kinakailangan. Tayo pong mga tao, di ba, we are created in the image of God. At dahil tayo po ay ipinattern sa image ng Diyos, kung ano po yung meron tayo, nasasalamin po yon kung ano rin yung Diyos. Kasi iginaya tayo sa Diyos. So kung tayo po ay merong anger, napanood nyo na ba yung Inside Out? Ito, may mga picture po ako dito. No? Meron ba kayo nito? Sino ba kayo dyan? Sa mga picture na yan. Actually, kulang pa yan. Napakarami pong shades of personality. Pero kung napanood niyo po itong movie na ito, kung sino yung may control, siya yung nasusunod. Si anger yung may control, di ba? Lumalabas po doon sa pagkatao na yon, di ba? At ito po, yung ilan sa mga bumubuo, marami pa pong kulang dyan. Marami pang kulang dyan. Pero ito yung mga nagre-represent sa sino yung bumubuo sa isang tao. At ito po ay sumasalamin kung sino ang Diyos. So ang Diyos po natin, kung ang mga tao nga, meron yan, ang Diyos po natin, meron din po yan. Yun ang complete personality ng Diyos. So, hindi po pwedeng hindi siya magalit kung may nakakagalit. Hindi po pwedeng hindi siya matuwa kung meron namang mga nakakatuwa. Ang tanong po, minsan ang problema, eto tanong, puro galit ba siya? Hindi naman eh. Ang nagiging problema po, kunyari sa 100 na verses, meron 2 doon na nagalit ang Diyos. Kukunin mo yung 2 na yon, tapos sasabihin mo, yan, napakasama ng Diyos, galit siya lagi. Nakalimutan mo na ang daming pang verses sa Bible na nagpapakita na napakabuti ng Diyos. Na ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, mahabagin, everything. Kaya ang dami niyang title, provider, healer, ang dami niyang title. Kasi ang dami niyang ginawa. Hindi puro sama, hindi puro galit, hindi puro yun ang ginawa. That is very unfair sa atin pong Panginoon. Pag sinabi natin na puro galit ang kanyang ginawa. At kung nagagalit man ho siya, wala tayong karapatan na pagbawalan siya. Hindi natin siya pwedeng limitahan sa kanya pong nararamdaman at sa kanya pong ginagawa. Noon pong Old Testament, binasa ko na po kanina, 6,218 times, nagpakilala sa atin ng Diyos bilang pangalan na Yahweh. Yun ang kanyang pakilala. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Yahweh na name? Ibig po sabihin nito, I am, I can be, I will be, I was. Ibig po sabihin nun, kahit ano idugtong ninyo ron, I am, blank, siya yun. I can be, blank, siya yun. I will be, blank, siya yun. Meaning, Yahweh can be anything He wants to be. Yahweh is supreme. Yahweh is powerful. Yahweh can do whatever He wants to do. Walang pwedeng pumigil sa Kanya. Kaya pag magtatanong kayo, Lord, pastor lang. Pastor, bakit sa Old Testament, minsan si Yahweh mabait. Minsan si Yahweh galit. Minsan si Yahweh nagpaparusa. Minsan nagpapatawad. Bakit? Dahil ang pangalan niya, Yahweh, I can be what I can be or what I want to be. I am what I am. I will be what I will be. I was who I was. Lagay niyo po lahat doon. Si Yahweh po lahat yon. Pastor, bakit sa New Testament, ibang-iba si Yahweh? Bakit sa New Testament, ang bait-bait ni Yahweh? No, parang lahat kaya niyang patawarin. Ano po ang pangalan ni Yahweh sa New Testament? Sa Old Testament, pangalan ay Yahweh. I can be what I can be. What I want to be. Sa New Testament, paano po siya pinakilala ni Jesus? Anong pangalan? Father. Father. Pinakilala po siya as Supreme Overlord sa Old Testament. Pero pinakilala po siya as Father sa New Testament. Kaya yung kwento po ng prodigal son, Yahweh yun. Yun yung Yahweh ng New Testament. Winaldas mo lahat ng kayamanan, tanggap pa rin kita.
Kinuha mo na yung mana mo, tanggap pa rin kita. Mahal pa rin kita. Dadamitan pa rin kita ng marangya. Bibigyan pa rin kita ng singsing. Bibigyan pa rin kita ng panyapak. Ano man ang kasalanan mo, patatawarin kita. That was the Father. That is Yahweh in the New Testament. Bakit kayang gawin ni Yahweh yun? Because He has given more than that. He gave Jesus. Because of Jesus. Sa Old Testament, mga hayop lang yan mga dugo ng hayop, pantakip sa mga kasalanan natin. Pero sa New Testament, it was the blood of Jesus. And because of Jesus, si Jesus lang naman ang anak ni Yahweh. But because of Jesus, naging anak din tayo lahat ng Panginoon. Amen po ba? Di ba nakakatuwa yun? Hindi na natin kailangan mabuhay. Yung Old Testament, nako-compare natin ngayon sa uri ng buhay na meron tayo. Siguro po kung doon tayo nabuhay ng Old Testament, ang dami natin nagawang pagkakamali, baka kasama tayo doon sa mga nilamon ng lupa. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon, pagmamahal niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So because of that, we worship Yahweh as the Father of Jesus, the one, only, true, Most High God, Yahweh. Kaya pong sabi rito, hanapin mo si Yahweh. Hindi ka pwedeng umimbento ng Diyos na gusto mo. No, ang gusto ko lang na Diyos, yung mabait lang. Hindi pwede yun. Kailangan tanggapin mo yung kanyang kabuuan sa kanyang pagpapakilala sa atin. Hindi pwede tayo mag-imagine ng sarili po natin na Diyos. So mga kapatid, ubusin ng oras sa mga bagay na mas makikilala pa natin si Yahweh. No, doon natin ubusin ng oras natin. Huwag po natin sayangin oras sa mga magpapalayo sa Kanya. Dahil si Yahweh ang ating kataas-taasang Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon natin. Amen. At paano po natin hahanapin si Yahweh? So pupunta na po tayo sa sermon natin. Introduction lang ho yun. So how to seek the Lord? How to seek the Lord? Una po, to seek the Lord by trusting Him. Pagtiwalaan po natin siya. Isaiah 55 verse 9. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. So huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabing masama si Yahweh. Itong verse na to, nagsasabi lang po na hindi mo lang naintindihan siya. No, kung ano man ginagawa ni Yahweh, babrand mo kaagad na siya ay evil. No, hindi mo lang siya naintindihan. Kasi yung kanyang paraan, mas mataas sa paraan mo. Yung kanyang isipan, mas mataas sa isipan mo. So, hindi mo siya pwede i-judge na ganito siya, ganyan siya. Dahil iba ang diskarte ng ating pong Panginoong Yahweh. No, hindi po siya masama. Sabi po sa Leviticus 11:44, be holy for I am holy. Yahweh is holy. Yan na po yung kabuuan ng lahat ng kabutihan, yung holiness. Yan po, siya mismo po yan. Iba lang po siya mag-isip at iba lang po ang kanyang kaparaanan. So, tanungin ko po kayo, masarap ba magluto ang nanay ninyo? Masarap magluto? Kung katabi nyo nanay nyo, samagot kayo ng oo. Malakas. No? Sino ang mas masarap magluto? Ang nanay mo o yung graduate ng culinary? Yung chef talaga na mayroong sombrerong puti, tapos nakaputi, na ganon. Sino mas masarap magluto? Nanay mo o yun? No? Alam nyo, masarap, alam nyo po, no? Ibang dumiskarte kapag ka chef talaga. Mas marami siyang alam na ingredient, mas marami siyang alam na sistema, mas marami siyang alam na paraan kung paano magluto, mas maganda yung kanyang presentation. I'm sure masarap ang luto ng mga nanay natin. Pero iba magluto kapag ka ibang level na. Sino mas magaling magpagaling ng sakit ninyo? Nanay mo o doktor? Siyempre doktor, di ba? Yung nanay mo, ang alam lang naman lagi niyan, Vicks Vaporub. May sipon ka, Vicks Vaporub. Masakit yung Vicks Vaporub. Lalagyan mo sa paa, may sipon, lalagyan sa paa, Vicks Vaporub. Yun lang naman alam niyan. Yung nanay ko nga dati, kapag ka nadadapa ako, ginaganon lang ako. Para hindi ka mabobo, gaganunin ka lang. Ibang mag-isip ang nanay, ibang mag-isip ang doktor. Di ba? Minsan, nung araw nga ang mga nanay, may sipon, bigyan mo lang ng antibiotic yan. Bibili ng antibiotic.
O tapos mga nakakatatlong inom na, o magaling na, tigilan nyo na. Hindi nila alam, nung araw, hindi natin alam, antibiotic pala, tinatapos dapat. So ngayon, hindi na ngayon nakakabili ng antibiotic na over-the-counter dahil naabuso. Kasi meron mga tinatawag, ano ba tawag ng mga doktor dyan? Mga self-medication. Di ba, self-medication, nay, may sakit po ako, pe-prescribean ka ng nanay mo, no? Si doktor nanay. I'm sure mahal ka ng nanay mo. I'm sure na-experience ng nanay mo yun. Pero iba yung level ng doktor. Di ba? Ibang mag-isip yung doktor. Kaya pag sinabi ng nanay mo ganito at sinabi ng doktor ganito, dito ka makinig sa doktor. Huwag dito sa nanay mo. Kahit gaano ka kamahal ng nanay mo at gaano mo kamahal ang nanay mo. Ganun po si Yahweh. Ibang level si Yahweh. No, meron siyang ginawa, hindi mo pwede sabihin na mas magaling ako. Mas mabait ka pa kay Yahweh, mas matalino ka pa kay Yahweh. Hindi mo pwede sabihin, yun po level na yun. Dahil iba po siya mag-isip. Nasa level po siya na napakataas. Iba po ang plano ng Panginoon. Kaya minsan may nangyayari sa atin, hindi natin maintindihan. Meron po akong kakilala, umattend ng church. May dalang motorsiklo kasi worship, part siya ng worship team. So dumating po siya na maaga, nag-worship, nag-lead, nag-practice. At nung matapos po ang worship, puspos siya ng banal na espiritu. Praise God. Pagbaba niya po, uuwi na siya. Nanakaw yung motor. Sabi mo, Diyos ko, naglingkod na nga ako sa'yo. Nanakaw pa yung motor ko, hindi pa yung nahuhulugan. Hindi pa tapos. Nanakaw, bakit ganon? Di ba sa isip natin, ang lupit naman. Pero God's ways are higher than our ways. Hindi mo alam kung hindi pala nanakaw yung motor na yon, pag sakay mo at pag andar mo, nahagip ka ng truck. Buti pala kinuha ng Diyos yung motor dahil kung hindi, di ba, kinakain ka na ngayon ng lupa dahil doon. God's ways are higher than our ways. Hindi po natin kayang unawaan ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Basta sigurado po tayo, may plano po ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin kayang abutin ang isip ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Di ba, alam po natin lahat na God is eternal. Di ba? Alam po natin yan. Ibig po sabihin ng eternity, walang simula at walang wakas. Tingnan ko po kung kaya abutin ng isip natin ito. Imaginein nga po ninyo ngayon yung walang katapusan. Kunyari, kanta. Walang katapusan. Kaya nyo bang imaginein? Walang katapusan yung kanta? Di ba? Parang kapag mayroong may birthday, lagi nilang palaro yan eh. Happy birthday! Lagi nilang ganyan yung palaro pag mayroong may birthday eh. Pahabaan, di ba? Pwede yun, walang katapusan na happy birthday. Kaya mong imaginein yun. Imaginein mo nga walang simula. Walang simula. Madaling imaginein yung walang katapusan. Paano mo i-imaginein yung walang simula? Ang hirap abutin ng isip yun. Yun pa lang, hindi naabot ng isip natin eh. Tapos pangungunahan pa natin ng Diyos. Yung simpleng bagay na yun, hindi kayang unawain ng isip natin. Tapos, parang mas magaling pa tayo sa Panginoon. Ito pa po isa. Number from 0 to 1. Ilang numbers meron from 0 to 1? Pag hinati mo sa gitna yon, 0.5. Pag hinati mo pa sa 1/4 yon, 0.25, 0.75. Ilang number ang kaya mo ilagay doon sa loob ng 0 to 1? Pakadami niyan. Infinity ang pwede mong ilagay doon. Diba? Akala mo 0, 1, ang dami-daming decimal point, ang dami-daming 0.000099999, ang dami-dami between 0 to 1. Yun lang ho mga bagay na yan, hindi na maabot ng kaisipan natin at ng katalinuhan natin na pinagmamalaki sa Diyos. Ang Diyos pa ba ang huhusgahan natin? Ang Diyos pa ba sasabihin natin, mas mabait ako sa'yo, mas matalino ako sa'yo, mali ginawa mo, Lord? Kilabutan tayo. Kapag tayo pa yung nagsasabi sa Panginoon na mali siya at tayo po ang tama. So, magtiwala po tayo sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, napakarami na nagtiwala sa Panginoon. Hindi sila nabigo. Hindi sila nabigo. Romans 10, verse 11.
As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay hindi napapahiya, hindi nabibigo. No, ganun po. Actually, ganyan din po mga anak natin. Di ba? Minsan yung mga anak natin, ibang level tayo mag-isip. Yung mga anak natin, hindi nila naunawaan. Pag bata pa yung anak, iba nagagalit sila kasi naglalaro sila ng gunting. Pagkatapos kukunin mo, ang tingin ng anak mo sa'yo, napakasama ng magulang ko. Ang saya-saya ko, naglalaro ako ng gunting. Kinuha ba naman? Tapos pupunta yan sa kapitbahay niya, kalaro niya, na musmus din. Yung daddy ko nga naglalaro ako ng gunting, kinuha. Ay, mas masama daddy ko, sabi ng kapitbahay na bata. Naglalaro ako ng granada, kinuha. Di ba? Parehong masama yung mga tatay nila para sa kanila. Kasi hindi nila naunawaan ang isipan at na mas mataas na isipan nito pong kanilang tatay na ito. Mga kapatid, Proverbs 3, 5, and 6. Kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yahweh delivers. God can deliver. How many times did He answer your prayers? Have He answered your prayers? Napakaraming beses. Sa hangin ka ba nagdasal? Hindi. Kay Yahweh ka nagdasal. At tinugon niya ang iyong mga panalangin. God called and He responded. Mga kapatid, magtiwala kay Yahweh. No? Ang unang paraan para mahanapin ng Panginoon, magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa mga gawa niya. Ikalawa po, seek the Lord by transforming your mind. Magkaroon ng pagbabago ng isipan. Isaiah 55 verse 7. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. So, be willing na maging aligned yung isip natin sa Kanya. Be willing na magbago po ng isipan. Because transformation begins in the mind. Nagsisimula po ang transformation sa isipan pa lamang po. Ang daming nangyayari pag nagbabago ang isip ng isang tao. Alam niyo po, nung bata pa po ako, doon sa dati-dati ko pa pong church na kinalakihan, may kakasal. So kami usyoso, punta kami dun sa simbahan. Kasi kasal di bongga. Punta kami. 10 o'clock daw yung kasal ng umaga. 10 a.m. Tagal namin nag-iintay. Ayaw bumaba sa kotse ng bride. Mag-12 o'clock na, hindi pa nagsisimula yung kasal. Ando naman yung bride sa kotse. Ayaw bumaba. Iyak ng iyak. Kasi hindi dumadating yung groom. 2 oras na, hindi dumadating yung groom. At ang nasagap kong chismis, siyempre magtatanong ka, ba't hindi pa nagsisimula? Hindi pa dumadating yung groom. Bakit hindi dumadating yung groom? Alam niyo po sabi, nagbago isip. Magbabago din lang isip mo, itinapat mo pa sa araw ng kasal mo, binayaran mo na lahat ng catering, diba? Inarkila mo na lahat ng jeep sa kamag-anak mo, nagpatahi na kayo ng kung ano-ano at inistorbo na ang lahat, tapos nagbagong isip mo bigla nung araw mismo ng kasal mo. Ang laki ng power kapag ka nagbago ang isip. Kaya ang transformation begins in the mind. Yung prodigal son, nagbago yung isip niya. Kaya noong una gusto niyang umalis sa tatay niya, pero nagbago isip niya, bumalik siya sa tatay niya. Noon, naiibang bagay kapag ka nagbabago isip. Kaya nga po, ngayon, bago tayo magsimula, di ba, kinakausap muna natin yung isip natin, sarili natin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sarili mo muna yung kinakausap mo. Nire-ready mo yung puso mo. Kasi kapag ka kinakausap mo yung sarili mo, hindi ako makikinig, hindi ako makikinig, hindi ako makikinig. Pag puro yun ang sinasabi mo, hindi ka talaga makikinig. Because transformation begins in the mind. And everything begins in the mind. Everything begins in the mind. Meron pong kasabihan, so at thought, paano ba tatagalogin yun? Yung iniisip mo, pag iniisip mo lagi, magiging action mo yun. No, iniisip mo lagi, bumili kaya ako ng baril. Bumili kaya ako ng baril. Bumili kaya ako ng baril. Susunod, bibili ka na ng baril. So action mo na yun.
No, yung inisip mo, nagiging aksyon. Tapos yung aksyon mo, pag inulit mo ng inulit, yung aksyon mo, inulit mo ng inulit, nagiging hobby mo na siya. Tapos yung hobby, pag inulit mo ng inulit, nagiging lifestyle mo na siya. At kapag yung lifestyle, inulit mo ng inulit, magiging destiny mo na siya. Nagsimula lang lahat sa isip yan. You saw a thought, you reap a word. No? Nag-isip ka, sinalita mo na. Nung sinalita mo, ginawa mo na. Nung ginawa mo na, naging hobby mo na. Nung naging hobby mo na, naging lifestyle mo na. At nung lifestyle mo na, naging destiny mo na. Destiny mo na. Kaya magtatanong minsan yung ibang tao, ba't kaya hindi ako successful? Ano ba lagi iniisip mo? Online games, online games, online games. So puro ganun na iniisip mo. Pagising ko sa umaga, mag-ML ako. Pagising ko sa umaga, ganyan gagawin ko. So yun ang nga ginawa mo. Hanggang yun na naging hobby mo, yun na naging lifestyle mo, yun na yung destiny mo. Hindi ka na nagtrabaho, hindi ka na kumita, tapos magtatanong ka, ba't hindi ako successful? Yun ang malaki yung pagkakamali. Everything begins in the mind. Therefore, the battle is in the mind. Dito po nagsisimula ang laban po natin. Dahil kapag ka nakumbinsi mo ang isip ng tao, panalo ka na. Naranasan nyo na ho ba yung wala naman kayong kabalak-balak, naglalakad kayo sa mall, wala naman kayong kabalak-balak na bumili ng kaldero, tapos biglang may humarang sa'yo, di ba? Uy, ate, ang ganda nitong kaldero namin, umiilaw. Oh, itong kaldero namin, pag nilagay mo dyan, no, kahit walang ganyan. Kapag ka nakumbinsing ka, bibili ka. Di ba? Kaya nga the battle is in the mind eh. Bakit yan ang pinili mo na kurso sa college? Kasi nakumbinsi ka na yan ang kurso na gusto mo. Bakit may mga tumatalon sa tulay? Kasi nakumbinsi siya, natatalon siya sa tulay. Eh bakit tayo? Hindi tayo tumatalon sa tulay. Kasi hindi naman tayo nakukumbinsi na kailangan mong tumalon sa tulay. Pero pag sinabi mo sa isip mo, tatalon ako sa tulay. Oo nga. Diba? Gagawin mo. It all begins in the mind. Yan po ang pagkakamali actually ng mga Kastila. Sinakop nila tayo ng 300 taon. Pero hindi nila kinapture ang isip ng mga tao, ng mga Pilipino. Kinolonize nila ang Pilipinas, pero ang mga Amerikano, 50 years lang na sinakop tayo. Pero ang ginawa ng mga Amerikano, nagtayo sila ng mga eskwelahan at ang tinuro nila, American education system. Kaya tayo mga Filipino, Americanize ang isip natin. Kaya kapag mag-aaral kayo, ituturo sa eskwelahan ng mga teachers dito. Tuturo sa eskwelahan, the boy is running. Diba, ganyan tayo, no? The boy is running. The boy, subject, tapos verb. No? The boy is running. Pag tinagalog mo yon, ang bata ay tumatakbo. Ganyan ba tayo magsalita? Pag may tumatakbong bata, sasabihin ba sa kaibigan mo, uy, ang bata ay tumatakbo. Paano mo sasabihin? Uy, tumatakbong bata. Kasi sa ating mga Filipino, verb ang una. Tumatakbong bata. Hindi mo sasabihin na, ang bata ay tumatakbo. Di ba? Nakakatawa. Pero yon ang ating educational system. Yun ang tinuro sa atin kasi mga Amerikano ang nagpasimula ng mga universities sa Pilipinas. So nakuha nila yung mind natin. Kaya ngayon, yung mga pelikula, pag nanonood ka ng mga pelikulang English, naintindihan mo na parang second language mo na talaga eh. Diba parang walang language barrier masyado. Kasi po, naunahan po tayo talaga sa isipan po natin. The mind is the pilot seat of emotion. Kaya kung sino manalo sa mind, siya po yung panalo talaga. All emotions are controlled and regulated by the mind. Kaya mahirap kapag ka-emotion na susunod. Ganito po ibig ko sabihin. Yung emotion, yung pinakita natin ng picture kanina, kung napanood nyo yung movie na yon, alam nyo po kung anong kulang doon? Wisdom. Walang wisdom doon sa doon sa mga characters na yon. Siguro later on, pag matanda na si Riley, magkakaroon siguro ng wisdom, no? Pero ngayon wala pa. Kasi po minsan magtatanong ka, bakit ginusto mo yan? Adik yan. Diba? Sasabihin ng babae, mahal ko siya. Maging sino man siya. Emotion. Pero yung wisdom, ang sinasabi, ibebenta niya ng electric fan nyo.
Lahat ng gamit nyo sa bahay mawawala. Di ba? Uuwi yan, dilat na dilat ang mata. Hindi matutulog yan, malakas sa kuryente. Yun ang mangyayari sa kanya. Pero sabi ng heart mo, mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Bakit? Kasi emotion yung nanalo. Hindi yung wisdom. The mind is the control of emotion. So, listen. Pag malakas ang mind, kontrolado niya ang emotion. Yung mga taong nakikita ninyo na nag-ieskandalo, mahina ang mind. Yung mga tao na nakikita ninyo na madaling madaling magalit, mahina ang control, mahina ang mind. Hindi kayang pigilin yung sarili. No? Yung mga lalaki na babaero, mahina ang mind. Mahina ang control sa sarili. Oh, yung mga mahilig sa online shopping, add cart, buy. Mahina ang mind. Tapos masama, galit sa delivery. Tagal naman, 3 araw na, wala pa. Mahina ang mind. Kapag ka kinokontrol ka ng emotion, mahina ang mind. Ayoko sabihin na mahina ang brain. Kasi baka mabash ako. Pero totoo, the mind is the pilot of the emotion. Hindi dapat emotion na nauna, susunod yung mind. Diba? Nagwala ka muna, nagbasag ka muna sa SM, tapos, naku, dami ko palang babayaran. Pinagsisira ko yung mga cellphone dito, nagbabasag ako ng mga TV dito sa hypermarket. Ang dami palang babayaran. Hindi pwede yun. Bago ka magalit, isipin muna, pag sinira ko ito, laki ng babayaran ko, hindi na ako magagalit. Diba? Nauuna yung mind bago yung emotion. So, yun po, no? So, yun po tinuturo natin dito. Be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po, that is the devil's best weapon, lies. Kaya, ang devil, he will try to win your mind. Gagawa siya ng paraan para manalo, para makuha niya yung mind mo. At ang gagamitin po niya, kasinungalingan. Deception. Yan po gagamitin ng diablo. I-deceive ka ng devil. Sasabihin ng devil sa'yo na, okay lang yan. Yung palay na lumalapit sa manok, tukain mo na yan. Sasabihin ng devil sa'yo. Sasabihin mo naman, oo nga, wala naman akong kasalanan. Nananahimik lang naman ako rito, nilapitan ako nitong 2 chicks. Hindi ko na kasalanan yun. Di ba? Devil, sasabihin ng devil yun na okay lang yun. Hindi okay lang yun. Na niloloko lang po tayo. Cool yan. Sa lahat ng barkada mo, ikaw lang walang bisyo, hindi ka cool. Kailangan magbisyo ka din, katulad nila. Sabayan mo sila, laklakan kayo, di ba? Uminom kayo ng mga kung ano-anong power drink kahit wala naman kayong gagawin. Okay, laklakin nyo yan. Bisyo. Sasabihin ng devil, to be cool, kailangan gawin mo yan. Deception, lies. Pag yun ang sinabi mo sa isip mo, masusunod na kagad kung ano yung sinabi mo sa isip mo. Kaya ingatan po natin, always be on the side of the truth, avoid lying because the devil is the father of all lies. Be discerning. Makita po natin na panloloko ng diablo itong ginagawa natin sa atin na ito. And then seek the Lord, syempre, by transforming your ways. Kasi baliwala that you transform your mind, tapos hindi naman na-transform ang ways po natin. Posible ba na yung iniisip mo at ginagawa mo magkaiba? Posible ba yon? Meron pong isang bata, takbo ng takbo sa church. Takbo ng takbo sa church. Sabi nung teacher, sit down. Nagsisermon si pastor. Ayaw makinig, takbo pa rin. Takbo. Sit down. Nagsisermon si pastor. Ayaw talaga makinig. Ayaw makinig. Tapos takbo. Sabi nung teacher, pag hindi ka nakaupo, papaluin kita. Naupo yung bata. Sabi nung bata, nakaupo nga ako. Pero sa isip ko, tumatakbo pa rin ako. Diba? Ang tindi, no? Pwede na iba yung isip mo sa ginagawa mo. Ang turo po sa atin dito, lumapit tayo kay Yahweh. Baguhin ang gawain at lumapit kay Yahweh. Posible po kasi na huminto ka sa gawang masama, hindi ka na nga nagsusugal, hindi ka na nga naglalasing, hindi ka naman lumapit kay Yahweh. Marami naman nun eh. Ang importante, itigil daw natin yung ginagawa nating masama dahil na-transform yung isip natin. Pero pagkatapos mong gawin yon, lumapit tayo kay Yahweh.
Magsimula tayong magdagdag ng mga gawain na lalapit sa Panginoon. Kung tayo po ay nagsisimba lang pag Sunday, sorry po, kulang po yun. Para kang kumakain lang once a week. Ang pagkain 3 times a day talaga yan eh, physically. Spiritually, kailangan din po nating i-feed yung ating mga espiritu. You know, whether you like it or not, kung gusto mo maging healthy Christian, kung ikaw ay seryoso sa pagiging Kristiyano mo, you have to talk to your Lord every single chance that you can have. Importante po na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Kahit simple lang, Lord, sasakay ako sa jeep. Ingatan mo naman yung biyahe ko. Lord, thank you po sa bonus na binigay mo sa akin. Importante that you have a going relationship and communication with God. Buhay na relationship. No, hindi yung Sunday na nga lang, tulog pa. Sunday na nga lang, masama pa loob. Sunday na nga lang, napipilitan pa. Wag naman po. Seryosohin po natin to mga kapatid. Ito pong ginagawa natin na to, alam niyo po, ako po, alam niyo naman, pastor po ako, binigay ko na pong buhay ko rito. Talo ba ako? Nagpastor po ako 21 years old. 10 years after, 31 na ako. 41. Ngayon, 52 na ako. Pag tinignan po ninyo, the best years of my life, the prime of my life, pinili ko po, isa lang ang buhay ko, pinili ko po na dito pagugulin. I can be something else. Pwede ako maging professional na ibang kurso. No? Pwede akong mag-venture sa ibang mga bagay. Pero alam niyo po, ito po ang calling ng Lord eh. At naniniwala po ako, and I hope naniniwala rin po kayo, hindi ako nalugi dito. Mamatay man po ako, mabuhay ulit ako, kung tatawagin po ako ni Lord na gawin ulit ito, gagawin ko po ulit ito. So mga kapatid, kung si Yahweh ang iyong Diyos, si Jesus ang iyong Panginoon, itodo mo na yan. Seryosohin mo na yan. Huwag nang patikim-tikim. Huwag nang pasubok-subok. Ibigay mo na lahat kay Jesus yan. I-commit mo na lahat. I-surrender mo na sa lahat sa Kanya. At tulad ng binasa ko kanina, lahat na nagtitiwala sa Diyos ay hindi nabibigo. Hindi ka nabibigo, hindi ka bibigo ng Panginoon. Actually, mabibigo ka pa kapag kahilaw ka. Mabibigo ka kapag kahilaw ka. So, ibuhos mo na lahat sa Panginoon. Do not make Yahweh a part of your life. Make Him your life. Siya yung nasa taas. Hindi bahagi lang, siya yung kabuuan ng buhay po natin. Marami po tayong gawain sa church natin. Meron po tayong mga Bible studies. Meron po tayong mga discipleship. Marami po tayong ginagawang training, ministries and everything. Alam niyo po, kumbaga sa buffet, kumbaga sa Vikings, no, kumbaga sa Eat All You Can, meron po tayong Eat All You Can spiritually sa church natin. Imagine niyo po yung isang tao, nasa Eat All You Can siya, tapos namatay siya sa gutom. Di ba? Meron bang ganun? Sa church, meron ganun. Meron mga Christians na ganun. Alam niyo po, bumili kayo ng oras, ng araw, meron po tayong ministry na available para sa'yo. Kapag hindi ka pa nag-grow spiritually, kapag ka ikaw ay naging lampa pa rin at payatot pa rin na Kristiyano, wag na ho nating hanapin ng iba na sisisihin pa. Kundi tayo po ang nagkukulang. Di ba nababasa natin sa Facebook lagi? Jesus was the best teacher, He was the best pastor, He was the best preacher and everything, and yet meron pa rin Judas. Di ba? So everything is available to us, kapatid. Make the most of it. Ibuhos mo na ang puso mo sa Diyos, ibuhos mo na ang buhay mo sa Diyos, huwag ka nang patry-try. Ano bang kanta yun? May kantang gano'n Di ba? Todo bigay. Manalangin po tayo. Ama namin, ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat kami sa opportunity na ito. Panginoon, na mga salita mo ay buhay,
makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, na ito po ay ito po namin alab at apoy sa aming mga puso. Panginoon, salamat po na ang banal na Espiritu ay kasama namin at nangusap po sa aming kalagitnaan. Paglabas po nawa namin, Lord, ng buluwagan na ito, yung hamon ay hindi lamang po maiwan, kundi dalhin po na araw ng nawa, Panginoon, na kami umuunlad, lumalago, at namumunga, Panginoon, para sa karangalan mo. Thank you, Lord God. We praise you, we love you, we worship you with all of our hearts. In the name of Jesus, amen, amen.